Isa na siguro ang FlyDigi Apex 4 wireless gaming controller, ang pinakamagandang controller ngayon this year 2024. Meron tong 1000Hz na polling rate, meron din siyang LED display, at masasabi mo kapag nahawakan mo to controller na to, napaka-premium niya talaga. At hindi lang yon, sa build quality marami tayong makikita dito na wala dun sa ibang controller. Lalong-lalo na yung joystick natin na pwede nating i-adjust yung tension at yung dalawang gaming trigger niya. So samahan nyo ako sa video to at pag-usapan natin ang FlyDigi Apex 4 wireless gaming controller. Okay, bago natin pag-usapan yung FlyDigi Apex 4, eto muna yung FlyDigi BSY na laptop cooling pad. Ang ginagawa nito, nagpapalamig siya ng laptop natin at malakas to sobrang lakas talaga. Kung sakaling nagigaming kayo sa laptop o kaya kahit nanonood lang kayo, kailangan natin ng mga cooler na ganito. Lalong-lalo na minsan tayo nasa kama tayo, di ba? Minsan natatakpan talaga yung air cooling nun. Kaya mas mabuti na gumamit tayo ng ganito para hindi masira yung mga laptop natin. So napakaangas nito, sa materials talagang masabi mo na matibay talaga. Iba talaga yung FlyDigi kapag gumawa talaga ng isang product. Sobrang ganda ng mga materials na ginawa nila. So itong fan na to, meron siyang 3000 RPM at meron tong tatlong mode na pwede nating i-adjust. Parang electric fan na number 1, number 2, number 3, mga ganon. At hindi naman siya ganun ka-silent. Nung tinest ko, may narinig talaga ako na fan. Pero nung nilagay ko yung laptop ko dito, umina po yung ingay niya. So saktong-sakto na po siya. Sa likod nandito yung port natin, tapos meron tayong ventilation dito sa baba at meron pong stand to, depende sa height na gusto nyo. Then sa gilid naman, ito po yung power button natin. Tapos makikita natin na meron tayong tatlong ilaw dito, magkabila po yan, para makita natin yung number 1, number 2, tsaka number 3. At ang pinaka nagustuhan ko dito, adjustable siya at depende sa height na gusto mo o depende sa laptop mo. Pwede to sa mga 15 to 20 inches na laptop o 21 inches, gagana naman po siya sa ganun. At yung presyo po nito is nasa 3,789. Yung link ilalagay ko po sa description. Okay guys, recently nakakapag-unbox ako ng mga controller na ganito at sa katagalan talagang nagugustuhan ko yung mga ganitong controller, lalong-lalo na yung mga FlyDigi. Nagkaroon ako ng review dati sa FlyDigi Vader 3 Pro at sobrang nagustuhan ko yung controller na yon. At hindi ko inasahan to, na akala ko na mas maganda yung Vader 3 Pro. Nagkamali ako, mas maganda pa pala ang FlyDigi Apex 4. So bago natin pag-usapan yung mga ibang bagay at yung mga kakayanan ng controller na to, yung box muna natin. So sa box meron tayong ganitong box. Actually yung mga ibang language dito is puro Chinese, pero yung controller natin default niya is Chinese, pero papapalitan naman natin yan through English at sobrang dali lang talaga. So meron tayong type A to type C cable dito para pwedeng magamit natin sa PC, at kung gusto nyo mo ng wireless, meron tayong dongle dito. Then may mga kasama tong ganito, yung mga pinya, at pwede nating ma-customize kasi yung FlyDigi logo natin gamit to. So ako nilagay ko yung pangalan ko at sinulat ko lang dito sa kasama niyang SIM card tool. At napakadali lang talaga, pero nilagay ko rin ulit dun sa FlyDigi na logo niya. At meron din pa rin tayong mga documentation dyan, yung mga applications na pwede natin i-download. At last yung controller natin na Apex 4 nga. Sa build tsaka design, kung hawakan mo talaga siya, napaka-premium niya talaga. At mapapansin mo na medyo may kabigatan po. Nasa 320 grams siya. So solid yung materials na ginamit dito. Dito sa harapan niya meron tayong 11 buttons. Nandiyan yung D-pad natin, mga joystick, yung ABXY na button natin, at clicky switches po yung ginamit sa ABYX na button nila. Then dun sa joystick naman is tactile mechanical switches, pati po dun sa dalawang trigger natin. Then sa taas ng trigger, nandito po yung shoulder button natin. Then nandito rin yung Type-C port natin para sa connection o charging, at meron tayong phone holder dito. Then sa back naman yung power button natin at 4 na additional na macro keys. So pwede natin i-customize yan, depende sa gusto natin. Pero balik tayo dito sa front niya. Yung dalawang joystick dito, ginawa lang to para dito sa Apex 4. At napansin ko na sobrang ganda niya talaga. Hindi ko inasahan na ganito yung joystick na makukuha ko dito sa controller na to. At ang tawag dito sa joystick na to is Hall sensor. Ibig sabihin na magnet na po yung ginamit dito sa induction niya, at hindi na carbon na katulad dun sa mga joystick na nakaraan o yung mga standard na joystick natin na nakikita. So dito magnetic na po siya. At mas maganda po ang magnetic kaysa carbon. Mas matagal po yung lifespan nito. At yung D-pad naman nito, clickable siya. Sa mga mahilig na maglaro ng mga retro games, talagang gagamitin mo doon is D-pad talaga. At talagang mag-i-enjoy ka maglaro gamit yung D-pad natin kasi sobrang clickable niya talaga at accurate po siya nung tinry ko. Then kung mapapansin nyo, kitang-kita po yung mga rotor natin dito para sa vibration niya at naastigan po ako. Meron pa rin tayong plate dito na frosted na katulad dun sa Apex 3, pero dito kasi magkaiba na sila ng design, at kung di ako nagkakamali, hindi English language yun o parang Chinese lang, at hindi mo talaga mapapalitan to English, pero dito mapapalitan po natin. Pwede nating alisin yung plate nito para ma-adjust yung tension dito. Meron tayong parang SIM card tool
na may FlyDG na logo. At para i-adjust nga natin yung tension natin sa magkabilang joystick, kung gusto nyo na mahigpit o kaya swabe lang talaga yung joystick nito, ma-adjust mo lahat yan, depende sa gusto mo. Ako medyo nilagay ko lang sa default, pero depende pa rin sa laro nyo yan o tension na gusto nyo. At madali lang naman ibalik yung plate nito dahil magnetic siya. Pero ang pinaka-paborito ko talaga dito yung trigger niya na pwede natin i-adjust kada laro, depende sa mga games natin. Meron siyang kakaibang assembly dito na dito lang talaga nila nilagay. So yung feel nito depende sa laro natin, kunwari sa recoil o kaya sa mga racing games at kung ano-ano pang mga games, pwede mong i-adjust yung trigger natin o parang magigpit siya sabay ng vibrate, parang ganon. Sobrang realistic talaga kapag maglalaro ka. Hindi ko masabi kung anong tamang word dito, pero na-sense niya talaga yung kada laro mo, lalo na sa PC. Kung sa racing game naman, meron naman siya mga mode dito, pwede nating ilagay sa normal o kaya sniper, trigger lock, race, recoil, tsaka vibration. So, depende sa inyo yan. Actually, mahirap siyang i-describe. Hindi ko alam kung anong tamang word. Pero sobrang ganda ng trigger na to kapag in-adjust mo sa tamang game, so sa tamang settings. Sobrang astig talaga. Hindi ko in-expect na ganito yung makukuha ko. So, para sa akin sa build quality, yung mga trigger, yung mga joystick, talagang napaka worth it kapag binili nyo. At yung presyo pala nito ngayon is nasa 5,389. So, lahat ng link ilalagay ko sa description. Pero papakita ko muna sa inyo yung mga ibang settings natin dito sa computer para mas maintindihan yung mabuti. Pwede tayong mag-download ng FlyDG Space Station dito para makuha natin yung potential ng controller na to. So, dito sa homepage niya yan, meron tayong mga mapping button, joystick at kung ano-ano pa. Sa trigger button naman yan, naka-sniper mode tayo at racing mode dun sa right. Pero dito muna tayo sa screen settings. Pwede tayo mag-download ng kung anong gusto nating GIF dito at may mga default naman yan. So dito meron tayong suggesting na GIF dito, parang 5 siya. At kapag napindot mo yung more, lalabas po yung mga ibang GIF natin dito. Yan, napakastig oh. Sobrang dami. At depende pa rin sa inyo kung nagugustuhan nyo. May Iron Man pa rin po tayo dito. Yan, astig diba? Dito sa PC configuration, yan. Sa gilid meron tayong shooting, fighting, tsaka racing. Depende po sa games natin. Sa dapig trigger naman, eto naman, yung mga laro natin, meron tayong Apex Legends, Grand Theft Auto, yan. Kapag maglalaro tayo, meron na po siyang nakaset na default dito at naka-activate na po lahat yan. Yung gaming trigger natin, tsaka yung vibration ng controller natin. Sa general naman, ito, may mga brightness naman po tayo dito. Tapos yung mga kulay. Ito, kung nakikita nyo sa mga gilid, maka-customize po natin lahat yan. Depende sa kulay na gusto nyo. So, meron pa rin tayong vibration intensity rito. Sobrang daming settings na pwede nyo talagang paglaruan. At depende sa games o depende sa gusto nyo, talagang maka-customize mo yung controller na to. Lalo na sa mga cellphone o kaya tablet, ma-adjust din po natin yung mga controller doon. At madali lang naman mag-map ng mga gato controller. Talagang halos plug and play na po siya. At syempre dapat makabisado nyo talaga yung mga button na ilalagay nyo. Kasi ako medyo nahirapan ako dun sa Mobile Legends, pero wala naman siyang lag o wala naman siyang delay nung nilaro ko po siya. So ayun, highly recommended ko tong FlyDG na controller na to. Yung link ilalagay ko sa description para hindi kayo maligaw at para mas madali nyong mabili tong controller na to. Sobrang highly recommended ko talaga. Kung naghanap kayo ng magandang controller, talagang worth it dun sa babayaran nyo, isa tong controller na to sa highly recommended ko sa inyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.